Good morning everyone. Ngayong araw, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng quiz sa Google Form. Pero bago yan, dapat meron po tayong internet connection kasi online po tayo gagawa. Okay. Una, pupunta po tayo sa, i-open po natin ang ating browser. Ayan. I-open natin ang Google Apps. Okay. So, hanapin po natin ang Drive. So, ito na ang Drive. Click natin ang New. Okay. Then, dito sa baba, nandito po ang Google Form. Click natin ang arrow. At pipiliin natin ang blank form. Okay. So, ito na. Ilalagay natin yung title. Halimbawa, sa akin, Science 6. Okay. Tapos, ilalagay ko dito, Quiz 1. Okay. Since untitled pa po ang form natin, i-click natin siya at kung ano yung nandyan sa title natin ay lalagay, mag-a-appear po doon. Yan, Science 6, Quiz 1. Okay. So, introduce ko po muna sa inyo ang etong tinatawag na customized theme. Okay, pag i-click natin ito, meron tayong makikita na header. Okay. Sabi dito, choose image. So, pwede tayong maglagay ng picture sa header natin. Okay, meron din tayong theme color. So, makikita natin ito ay color blue. Pwede natin siyang palitan. Halimbawa, gusto natin ng green. Okay, so naging green na siya. Or kung gusto natin ng red, yan, naging red siya. Depende kung ano ang gusto po ninyo. Then, background color. So, nakaklick po ang pink. Pero kung ayaw nyo ng pink, gusto nyo lang ng, ano yan, gray. O, yan. Yan po ang ating background color. Font style. Ang font style po natin dito ay basic siya. Meron din naman tayong choices. Meron siyang, decorative, may formal, at saka meron siyang playful. So, depende na po sa inyo kung anong pipiliin nyo. Okay. So, babalikan natin tong header. Gusto ko maglagay ng picture ng school. Okay. So, dapat meron na kayong prepared na image para ilalagay dito. Click natin siya. Okay. Since personalize yung picture, i-upload natin siya. Ayan. Hahanapin natin ngayon kung saan ang picture. Babrowse natin siya. So, yung picture ko ay nasa desktop. Ayan. Hahanapin ko ngayon kung saan yung picture ko. Ayan. Ito, nakalagay, says pic. Okay, says picture. So, uploading na ang picture. Okay. Done. After clicking done, mag-a-appear na po yung picture doon sa taas. So, nandun na yung image na nilagay ko sa header. Okay. So, let's continue.
So, unang-unang ilalagay natin, syempre quiz ito. Lalagay natin ang name. Okay. Pwede nyo siyang gawing specific. So, lalagyan natin ng first name, middle initial, at saka last name. So, kung ganyan ang gusto mo ng format na pangalan, okay siya. Kung gusto mo naman last name ang uunahin mo, pwede rin siya. Okay. So, since ito ay pangalan, okay, lalagay natin short answer. Pero marami tayong choices dito. Mayroon short answer, may paragraph, multiple choice, check boxes, drop down. Okay? So, yan yung mga choices natin. So, since ito ay pangalan, lalagay lang natin ang short answer. Okay. So, i-click natin ang required para kung hindi makalagay ng pangalan yung bata, hindi siya makapag-pass. Hindi niya maisa-submit yung kanyang quiz. Okay. So, required yan siya. So, yan na. Paano naman tayo magdadagdag? Isa lang yan. So, i-click natin ang plus sign. Ibig sabihin dito ay add question. So, pag-click mo, mag-a-appear na yung second. Okay. So, sa paggawa ng quiz, dito sa Google Form, pwede tayong mag-encode at pwede rin tayong mag-copy and paste. So, para mas madali, i-copy-paste ko. So, prepared na yung aking quiz. Okay. So, andito na. So, pwede i-highlight mo lang. Highlight mo yung question. Copy. Tapos, ipipaste mo siya. Okay, so dito na. Kapag ikaw ay mag-copy-paste ng multiple choice, pwede mo siyang i-copy-paste lahat yung options. Halimbawa, ganito. And, copy mo. Then, i-paste mo dito sa option. Oops. Hindi siya pwede pag siya. One line lang siya. Pero pag different lines, so, pwede siya. So, ang gagawin na lang natin ay i-copy cut and paste tayo. Cut. Paste. Oops. Cut. And then, paste. Oops. Cut. Okay. Paste. Okay. Since ito ay quiz, multiple choice na siya, then, okay, wait lang. Sa setting natin, ilagay natin siya na quiz. Para makapaglagay tayo ng answer. So, i-click natin ang make this a quiz. Ayan. So, yung release ng grade, ang pag-check niya, ay ilalagay natin immediately after each submission. So, pag submit ng bata, magge-generate na po siya ng score. Okay, so i-save natin siya. So, yung choices pala dito, makikita ng bata yung missed questions,
makikita niya yung correct answers at saka makikita niya yung point value. Kung ilan ang value ng bawat number. Okay, so i-save na natin siya. So, meron na tayong nakalagay dito na answer key. So, click natin. Oops. Click ang required. Then, okay. Answer key. So, ilang points ba ang ilalagay mo sa kada question? So, ilalagay ko 1 point. Okay. And, i-click mo yung correct answer. So, example, ang answer ko ay C. Yan. So, eto na. Nakalagay siya, 1 point for this question, and the answer is letter C. And then, click Done. Ayan. So, tapos na. So, para sa next question naman, click pa rin yung plus sign. Okay. Then, babalik ulit ako doon sa quiz, sa kung saan ko kinukuha yung questions. Copy ko ulit. Copy. Then, ipipaste ko siya. Ayan. So, ito ay question number 2. Okay. So, again, multiple choice siya para mas madali. Copy ko lang lahat. Copy, then, i-paste ko siya dito. Pwede nyo rin, gusto nyo i-paste lahat, tapos kuha nyo lang, tawag dyan. Oh, wait lang ha. Baka hindi ko matandaan. So, cut. Paste. Cut. Pero kung gusto nyo mag-encode, okay lang. Paste. Halimbawa, kung mag-encode naman kayo, gaya nyan, D to the right. Yan. Pwede kayong mag-copy and paste. Pwede rin kayong mag-encode. Okay, since multiple choice pa rin, yan, click natin yung answer key. Okay. So, ang answer, halimbawa, ay letter A. Yan. And then, 1 point. Okay. Lalagay natin done. Okay. Huwag kalimutan ilagay ang required para kung hindi ma-answeran ng bata, hindi niya masasubmit yung kanyang paper. Yan. So, 2 na. Okay. 3. Try natin maghanap yung question na ano. Okay. Eto. Try natin to kunwari ganito ang itsura niya. Para makikita nyo kung paano, kung ganito ang type ng ano nyo, ng choices nyo, isang beses lang kayong mag copy and paste. Okay. So, copy natin yung question. Copy. Si Lolo, papansin. Okay.
paste. Then dito. Okay, so i-copy natin itong 4. Copy. Okay. Paste. Okay, so nakita natin, kapag ganito ang format ng choices, okay, 4 lines, isang beses mo lang siyang i-copy, nandyan na lahat. Mapipaste mo siya, isang beses lang, nandyan na lahat. Okay. So, since 4 lang, i-X natin yung isang choice. Okay, so i-click natin yung answer key. Ang answer niya ay, okay, kunwari letter B. Okay. Number of points, 1. Okay. Yan. Okay, so number natin, papalitan natin siya ng, done pa pala. Okay. Number 3 ka lang, hindi ka number 14. Okay. So, paano naman pag true or false? Ang tanong. Okay, try natin. Plus sign. Check ko muna to. Hindi ko siya na-click ang required. So, dapat i-click natin ang required. Yan. Okay. So, mamimili tayo ng multiple choice. True or false pala. Okay, halimbawa ito. Copy tayo. Then, balik tayo doon. Paste natin. So, this is question number 4. Yan. So, since ito ay hindi siya multiple choice, gagawin pa rin natin siyang multiple choice, pero ang choices lang niya ay true or false. So, dito ay true o baliktad. True and then false. Okay? So, motion takes place when the forces acting on the object are balanced. So, ano ang answer? Okay, lalagay natin isang point. So, ang answer niya ay false. Okay, click natin ang false. Then, done. Okay. So, yan. And then, click required. Okay. So, isa pa. Kunwari, isa pang multiple choice. Ito. Hindi siya na-highlight lahat. So, just highlight and copy. Tapos, paste natin siya. Okay, so this is question number 5. Again, since true or false siya, yun pa rin ang gagawin natin. True. Tapos dito ay false. Okay. So, and question, it is easier to raise and lower the flag using a pulley than going up and down the flag pole.
So, ang answer niya ay true. Okay. Hindi mo may makiklik yan kung hindi mo pa na-click yung sa answer key. Yan. So, pag-click mo sa answer key, maglalabas yan ilang points. Tapos, check mo na yung correct answer. Done. And then, required. Okay. Paano naman pag tayo ay magbibigay ng essay? Okay, kunwari sa grade 5 or sa grade 6 or sa grade 4. Okay? So, i-add lang click natin yung yung add question or yung plus sign. Tapos, ita-type natin yung question. Halimbawa, for 6 to 10. Ibig sabihin, 5 points yan siya. Question is, okay, wala akong essay dito. So, gagawa ako ng question. So, halimbawa, ito. Copy. So, paste. Okay, ang tanong, what is the function of a gear to a bicycle? Ayan. So, since hindi siya multiple choice, essay siya, nilalagay natin doon, i-click natin ang short answer. Yan. Short answer siya. Then, i-click natin yung sa answer key. So, ito ay lalagyan natin ng 5 points. Yan. Okay. So, halimbawa ito, add answer feedback. Okay. The gear. Okay. Titingin na lang ako. Okay. So, since ito yung mga answers, kakopy ko siya. Paste. So, ito yung mga possible na answers. So, isi-save ko siya. Yan. Oops. And then, click done. Okay. So, yan. Then, click required. So, done na ang aking 10 points quiz. So, ito na. Okay. Pag natapos na siya, punta na tayo dun sa send. Okay. So, i-click natin ang link. Send link. So, since mahaba yung link natin, i-shorten natin siya. Click shorten. Okay. Then, copy. Yan. Then, pupunta ka na ngayon doon sa, okay, halimbawa sa mo isi-send, sa Messenger. So, Facebook. Okay, punta ko doon.
Okay. So, ang gagawin ko, isi-send ko muna yung aking quiz sa aking personal messenger. Para ma-check ko kung okay ba siya. Ayan, ito. Sa akin yan. Then, pipaste ko yung link. Okay. So, eto na yung quiz ko. So, paano ko ngayon i-check kung okay yung quiz ko? So, syempre, click ko yung link. Ayan. Nandito na. So, titingnan ko. Okay, so, ayan. Itatry ko ngayon, okay, mag-answer. Halimbawa, ako yung pupil number 1. So, lalagay ko dyan, Alma C. Ayog. Okay. So, magtitake na ako ng quiz. What is the type? Kunwari, ang answer ko ay C. Tapos, answer ko ay D. Sa 3 naman, ang answer ko ay C. Okay. False. Then, ang answer ko dito ay true. Okay. Then, mag-a-answer ako dito sa number sa essay. So, kunwari yung answer ng bata ay ito. And then, okay, kunwari yan ang answer niya. So, isa-submit ko na ngayon. Tapos na ako mag-answer. Okay. Okay. So, pwede mo na siyang ma-view ang score. Ilan ang score ko? So, nakakuha ako ng 3/10. Yung pupil number 1 ay nakakuha ng 3/10. Okay, so correct niya ang 1, wrong ang 2, wrong niya ang 3, correct ang 4, correct ang 5. Okay. So, anong nangyari dito sa essay? So, since hindi siya pareho dito sa feedback, okay, pero may correct answer naman siya. So, ang gagawin natin ay tatanggalin na lang natin yung feedback para tayo na mismo yung maglalagay ng score. Pwede pa rin yun. Okay? So, babalik tayo dito sa questions. Oh. Okay, so hanapin natin Science 6. Oh, iba yan. Isa. Ito. Okay, so ito. So, pwede natin yan siyang, sa essay type,
Okay. Pwede nating tanggalin yung sa feedback para tayo na lang ang mag-check doon sa answer ng mga bata. Okay, so tanggalin natin. The same pa rin, 5 points. Okay. And then, done. Okay. So, babalik tayo doon sa quiz ng bata. Okay, dito. X muna natin yun. Okay. So, dito, hindi natin siya pwede i-edit dyan. Dapat dito. Sa response 1, makikita natin dito yung tight. So, ito, wait. Try ko i-send ulit. Copy. Paste. Tingnan natin, sa example, pupil number 2, si Peter L. De La Cruz. Yan. So, kunwari, yan. Okay, so yung answer niya, makes the bicycle move and stop. It also makes the movement of the bicycle faster or slower. Okay, so yan yung answer niya. Then, submit. Okay. So, view score 4/10. Okay. So, dito,
Igawa natin yan ang paraan. Sana yun. Sa response to individual sa 1. Okay. Lalagyan ko siya ng, since correct naman yung answer niya, lalagyan ko siya ng 4 points. Then, isi-save ko. Yan. Then, si 2 naman. Okay. So, lalagyan ko siya ng 5 points. Okay, save. Okay. So, ititignan natin kung ilan na ngayon yung scores nila. Questions, responses, summary, okay, click natin yung summary. Okay. So, since nalagyan na natin ng points yung essay, si pupil number 1 ay nakakuha na siya ng 7 points. Tapos, si pupil number 2 ay 9 points. Okay. So, yan na. So, makikita natin dito yan. Okay. Ito na yung, kapag gagawa tayo ng gagawa tayo ng question analysis, nandito na po ang result. So, sa question number 1, 2 ang nakakuha, 2 out of 2. Okay. Sa question number 2 naman, isa ang nakakuha ng correct. Sa question number 3, walang nakakuha ng correct answer. Then sa question number 4, okay, so 2 out of 2. So madali na lang yung natin, yung analysis natin sa ating test. Yan. So, eto na yan siya. So, ganito lang yung gagawa ng quiz dito sa Google Form. Okay. So, pwede kang gumawa dito ng survey, or halimbawa mag-conduct ka ng seminar, attendance, at pwede ka ding mag-generate ng Excel form. Saan? Create spreadsheet. Dito. Okay, pag-create mo, ayan. Okay. So, meron na tayong time. Okay. Yung score, yung pangalan. Okay. So, nandito na. Kung gusto mo ng ng item analysis, okay, ito na lang ang i-print mo. Dito na lahat. Yan. O, diba? Ang dali lang siya. So, I hope may matutunan kayo sa lesson natin ngayon. Sa webinar natin ngayong araw. Thank you!